So alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So alhamdulillah mga kapatid, bago natin tanungin ang ating kapatid na bagong yakap sa Islam or balik Islam, nandito tayo ngayon. Saan ba tayo ngayon? Sharjah. Sharjah. But specifically yung lugar na ito ay anong? Zawaya Walk. Okay. Dito sa Zawaya Walk, Sharjah. Actually, di ba ang Sharjah, hindi naman talaga Sharjah yung basa, di ba? Shariqa. Shariqa. So, bakit napunta sa Sharjah? Anong history nun? Alam mo bang history nun? Wala po. Alam sa Sharjah. Shariqa. Okay. So, mayroon pala tayong sponsor. Maraming salamat sa ating sponsor. Promote na rin natin, no? Kasi mahalaga din dahil V Perfumes, no? Sa sino mang gusto mag-order at gusto mag-reseller ng kanilang perfume, welcome po kayo. You can PM me para i-direct ko kayong dalhin sa direct distributor nito. So may mga iba't ibang ano po tayo. Ayan. Nag-record ka. Okay na. Yan, i-promote na natin yung ano. Okay? Khamra, which is Lapafa. Actually, kung gusto nyo pong ano yung perfume nila, ma-flex yung perfume nila o kayo makita, puntahan nila po yung Lapafa. No? Sa website nila, Lapafa. Ayan, meron tayong perfume yan. So, maraming salamat sa ating, ayan, Emerald. Okay? At ako'y tiyak na ito'y manapakabango. Ayan, masalang Santa Barakat. Jazakumullah khair. Pero alam niyo bang interesting ito? Dumating yung 500,000 dito sa Qatar. Yung 500,000 ang... Okay, dahil sa 500,000 na ito, okay? Ay nandito sa Qatar. Kaya 500,000 baka naman sa pagbalik ko ng Saudi. Okay. So, wag na tayong paligwi-ligwi mga kapatid. So, ating ipanayam ngayon yung ating kapatid na balik Islam. So, would you mind to introduce yourself? Okay? So, I think ikaw na yung mas appropriate na mag-introduce ng sarili mo kapatid. Ano po yung pangalan nila? Una sa lahat, di ko alam ba't ako nasaalang. Okay. Paano ba umpisahan? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa inyo po, Chef. Yes, mashallah. Manonood niyo po. Una, ako po si Yusuf. Ako po ay tubong Davao at kasalukuyang nagtatrabaho dito sa UAE, particular Ras Al Khaimah. Ras Al Khaimah, mashallah. Si Yusuf, anong pangalan mo dati? Kapatid na Yusuf? Herman po. Herman. Opo. Herman Moreno? Ay, Herman. Herman lang. Okay, mashallah, tabarakallah. Taga saan po kayo sa atin sa Pilipinas? Davao po ako, Ustad. Davao. Pero originally from Cebu ka? Opo, yung papa ko po is from Cebu talaga. Then, sa Davao na rin siya nag-settle. And then, doon na rin po ako lumaki. Okay. Then ako pinanganak. So, pwede ba kayo magbigay ng sample ng Bisaya? Ay, pwede kayo. Oh, hindi kayo. Pwede kayo. Mashallah. Oh. Ay, mayong gabi sa tanang followers ni Ustad Sheikh Alimuddin. Daghang salamat o i-follow and subscribe sa iyang Facebook and napaki May mga platforms tayo. okay. Pati Sige. sa TikTok natin. Tayo. Okay. Sige. By the way, kasama natin pala si Sheikh Daud Jigo, no? At saka yung mga magigiting ng mga Sheikh dito sa UAE, no? Yes po, kasama natin lagi actually sa Jamaa may para kaming group or Jamaa dun sa Ras Al Khaimah, sina Ustad Dawood at saka sina Ustad Abdullah. Alhamdulillah, idea. Sila yung mga mabubuting ihemplo. Yes po. Masya, magigiting, mashallah, huwaran, mashallah, subhanakallah. Okay. So, dadako tayo, paano ba ang journey mo sa Islam? Ano yung kwento sa likod ng pagyakap mo sa Islam? Sobrang haba pero iksian ko na lang. Sige, siya na lang natin. Nung Kristiyano pa, so nasa Qatar ako and
alhamdulillah, pero maraming nangyari eh. So parang nagbalik loob. Then sa pagbabalik loob na hinahanap ko yung nagbabalik loob ka na kasi despite sa mga marami mong kalayawan and nagbalik loob ka. So despite dun sa pagbabalik loob mo, napunta ako dun sa mga pag-aaral ng Bible at saka biglang dumating din sa akin yung sa wall ko lang yung about sa Islam. So naging interested ako and tinanong ko yung Islam. Although alam ko na siya nung nasa Qatar pa, pero wala akong interest na malaman o matuto kung anong meron doon. So yun nga, sa journey na yon, marami akong question na hindi masagot. Then sa Islam, para bang hindi siya talaga comparative deeply na study. So nagkakaroon lang ng comparison. So parang masasabi natin comparative na rin. So may sinasabi yung Islam na ganito. So bilang Kristiyano dati, parang kina-counterpart ko siya, hindi ganito sa Christian eh. Alam mo yung gano'n. So hanggang sa ayun na nga, ang Islam is talagang Details. lahat. Detalyado, hindi ka pwedeng kung ano yung nabasa mo magiging sarili mong pang-unawa. So hindi siya pwedeng ganun, hindi kagaya sa ibang Religion. paniniwala na kung ano yung nabasa mo sa isang konteksto, pwede mo siyang i-apply sa sarili mong pang-unawa o interpretation mo, pero sa Islam hindi. So ang daming batayan. So doon ko na talagang, suko na ako. Actually, sumuko na ako 2018 pa. And hindi lang ako nakapag-shahada. So, umabot pa ng 19, 20, and then 21. So, 2021, tsaka ako talagang may nangyari sa side ng personally, hanggang sa decided talaga ako na hindi, kailangan ko nang magbalik. Kailangan mo na mag-shahada. Ayun. So, narinig ko na galing ka ng Saudi. Napunta ng Saudi pero hindi matagal, pero mas matagal ako sa Qatar. Okay. Kasi sa Qatar visit ka. lang yung sa Saudi namin. Okay. So, ilang years ka sa Qatar? 8. 8 years. 8 years. Tapos, Mashallah. maraming salamat sa sponsor natin. Come on, tilaw sa kayo di. So, ilang years ka sa Qatar? 8 years po. 8 years ka 8 sa years. Qatar, mashallah. Anong trabaho natin sa Qatar noon? Accountant po. Accountant, mashallah. Then after that, bumipat ka dito sa UAE. Bale, after nung sa Qatar, that was way back 2017. So, before the blockade, yung nagkaroon ng blockade, nandito na ako nun. So, siguro weeks lang nandito ako sa UAE, nagkaroon ng blockade sa Qatar. So, yun, 2017, I think, May 2017. Yun yung political war, no? Between conflicts between the Saudi at sa Qatar. Oo, yun dati. So hindi mo natagpuan yung Islam sa Qatar? Actually, hindi. Alam ko na kung ano yung Islam, pero hindi pumasok ko hindi pinagkaloob ng Allah Subhanahu wa Ta'ala talaga ako'y gabayan para magshahada. So dito na sa UAE. Okay, mashallah. Pero dati, mayroon ka bang negative thoughts tungkol sa Islam or tungkol sa Muslim in general? Ano ba yung mga negative thoughts mo kung meron man? Ano yung perspective mo noon tungkol sa Islam o Muslim? Sobrang daming negative. Kasi unang-una, siguro dahil sa extremism. Kasi extremism lagi yung tinatatak sa isip ng mga ibang tao na about Islam. Pagka sinabing Islam, extremist alam mo yun. So, ganun yung parang... Terrorist. Oo, yung mga terorista, ganun. So, hindi na-educate yung mga tao sa ganun. Ang ini-educate nila is yung negative na which is hindi naman talaga yun yung ng Islam. Hindi yung kaloob-looban ng Islam. Kumbaga, yun yung mga napariwara o naligaw. Yung mga finifeed nila, yung mga, kumbaga,
yung mga gawain ng mga Muslim, which is contradict doon sa kung ano talaga yung totoong turo ng Islam. Yes po. Pero since sa taga Davao ka, maraming mga Muslim doon sa Davao. Marami po. Kasi actually, kahit sa mga classmate ko nung college ako, so marami akong mga barkada, naging close friend ng mga Maranao at saka Tausug. So, alam ko na kung ano sila, na talaga mababait naman talaga. So, kaya nga nagkakaroon ng conflict na yung finifeed ng ibang tao at saka ng media sa atin is talagang negatibo kumpara dun sa actual na kung ano yung reality ng Islam. So, yun. So yung sino ba yung sino nagiging focal person sa pagyakap mo sa Islam? Sino yung nag-invite talaga? Tapos naging dahilan na ito na, papasok na ako sa Islam. Actually, Ustad, walang nag-invite. Dahil lang doon sa pagbabasa at panunood ng mga videos. Mashallah. Dahil doon sa panunood ng videos, saka sa pagbabasa na ang dami na kasing mga content na about sa Islam, gaya nung ibang mga sheikh sa atin sa Pilipinas, marami na din. So too many to mention na rin sila. So marami. So alam mo yung mga yung mga daawan nila, talagang dun ka nagkakaroon ng bukas sa pag-iisip. Nabubuksan yung pag-iisip mo na, bakit ganun na ang propeta ng mga Muslim, propeta din namin ng mga Kristiyano. Doon ako na-realize. Kaso, ang daming detalye, yun lang na ang detalye ng Christians about sa prophet is hindi ganun kadetalyado gaya na sa Islam. Turo ng Islam. Kaya doon nagsimula, nabuksan yung pag-iisip mo na mas nangangalkal ka na ngayon ng mas deeper na kaalaman hanggang sa meron akong kasamahan sa trabaho 2018, balik Islam din siya. And tinanong ko siya na paano ka nag-Muslim? So ang binigay sa akin na number, kasi nasa Ras Al Khaimah kami, binigay sa akin na number yung kay Sheikh Nasser. So sa Dar Albert Society. So binigay niya sa akin yung number. Sabi niya, tawagan mo to para i-guide ka niya kung paano. Okay. So, siya yung nag-initiate na Siya ang nag-initiate. So, tinawagan ko siya 2018 pa. Pero dahil sa conflict ng work schedule ko, hindi ako makapunta kasi medyo distansya kami sa area niya. So, hindi ako makapunta. Conflict ng schedule ko. Hindi ako nakapunta hanggang sabi ko na lang, parang dumaan ng panahon na parang nawala na rin sa akin. Nawala na rin yung na yun. Then, hanggang dumating yung 2021, na personally may nangyari sa family. 1921. So, 4 years. Pandemic. After 2020 yung pandemic, so 2021 yung parang medyo nag-calm down na yung pandemic. So may nangyari sa family ko. And ayun, talagang doon natakot ako. Sabi ko, wala, nasuko na ako bakit ko pa ipagpapaliban? So parang doon ako natakot. So yun, talagang kinontak ko ulit pinanap ko pa sa mobile ko. Yun nasa na yung sabi ko, anong pangalan nun? Nasser yun. Sabi ko gano'n. Kaya hinanap ko. Buti na memorize mo pa. Kasi nag-change ako ng mobile Nasira yung dati ko yung old phone ko. Buti na save ko yung contact doon. Alhamdulillah, nandun. Sabi ko, Nasser, ito yata yun. Tinawagan ko. Pagtawag ko nun kay Ustad Nasser. Nasser yung Si Sario. Si Nasser Sario. Ustaz Nasser Sario. Sabi niya sa akin, sige bro, ipapakausap kita kay Sheikh Walid. So, yun, pinakausap ko ni Sheikh Walid, which is siya yung doon, head sa Ras Al Khaimah, doon sa Dar Albir. Nung tinawagan ko siya, tinawagan ako ulit, so sabi niya, inisked agad ako ng Friday. Jumaa yun So, dati, ang off day pa lang is Friday pa lang, hindi pa Sunday Hindi pa sumasabay yung UAE sa kaguluhan ng off day ng mga alam mo na. So it was Friday. Sabi niya, pumunta ka ng Friday dito sa after ng Jumaa. So pumunta ako doon. Doon na. Tinanong ako lahat. Tapos ayun na inano nila ako kung
yung willingness mo. Willingness, O, walang so willing naman na since Kasi ikaw na 2018 mismo ang pa. lumapit, di ba? Willing talaga since 2018 pa. So ayun, alhamdulillah nakapagshahada din. Masya Allah, tabarakallah. Pero wait a moment, curious lang ako kasi 2018 to 2021, right? Tapos kung ibabalik natin yung before 2018, siguro magkakaiba na yung pananaw mo sa relihiyon. Ay, opo. Magkakaiba. Never na akong nagdasal sa 2018 pa lang, kumbaga hindi ka na kumbaga unti-unti nang parang nawawaksi yung mga prinsipyo bilang Christian. opo. Mm. Honestly, Ustad, bago pa ako naging Muslim, bago ako pumasok sa trabaho, nagro-rosary ako. Ay, Bago religious ako talaga natutulog, siya, no? Nagro-rosary ako. Yun ang typical na Christian na. Pero ang problema, yung pagiging religious mo, hindi mo na isa sa buhay eh. Kasi nandun pa rin yung nag-iinom ka. Aha. Nandun pa rin yung hindi mo maiwasang gumawa ng Bisyo, may mga bisyo ka. Oo. Mm. So, parang parang hindi ko alam bakit. Pero nung naging Muslim na ako, andun na yung takot eh. Hindi ko alam. Parang takot akong makagawa ng ganito. Takot akong makapagsinungaling. Takot akong makagawa ng kahit na konting bagay na parang makagawa ka lang ng na labag sa loob mo na something na alam mong mali. Sabi mo agad, stop pero lang. Parang iba yun. So, pero yung, kasi sa 2018 kasi, medyo hindi pa nanunood, ay ka nga, bago mag 2018, hindi pa nanunood yung parang yung Islam ang totoo sa yung puso eh. Di ba? Sabihin sa 2018, medyo nagkaroon na ng simbuyo ang yung puso, no? Ang yung tinatawag na ng yung damdamin ng Islam ang totoong relihiyon. So balit hindi mo lang siya na grasp. Hindi ko Diba? siya na-akap totally, siguro dahil sa surroundings, isa yun. And hindi ko na siya natutukan dahil sa sobrang busy. Pero kahit na hindi ako nakapagsyahada, nandun pa rin yung nakakasama ka sa mga barkada mo. Pero pag mag-isa ako, nanonood pa rin ako ng lecture. Oh, ano yung ganun? Kahit nasa- Bilal Phillips na mga lecture? Marami po, Ustads eh. Bastang kung ano yung mga lectures na Hamza Duran? marami po sila, marami. Mashallah, napaka-mashallah po ng mga sheikh natin. Wala pa siya noon. Hindi pa niya ako kilala. Wala pa siya noon, Ustads. Marami po, marami. Sobrang dami. Unang-una sila, Ustaz Ahmad Javier, rahimahullah, ghafarallahu Ustaz Ahmad dhanba. Javier, si Rashid Indasan, Yan. sila Ustaz Ahmad Barcelona, yan, ang dami Mga natin famous talaga. Oo, talagang sobrang sobrang attached sila dun sa paggawa ng content sa Dawa, which is yun naman ang nafi-feed sa YouTube na yun yung napapanood talaga ng Mashallah. maraming tao. Kahit na nasa work ako, so headset lang, hindi ako nanonood, nakikinig lang. Nakikinig lang. Kasi yun nga, yung nangyari sa akin dun sa ibang bansa, dumating ako dito, nagkaroon kasi ako hindi alam to kahit sa family ko, nagkaroon ako ng parang anxiety na kahit pagka sobrang dami ng tao, naiirita ako. Tapos hindi na ako nakakausap. Ano ba ang tawag dyan? Extrovert? Or introvert? Hindi. Iba yung extrovert sa introvert kasi attitude mo yan yung parang character mo yan. Ito, hindi ako ganun eh. Dati, Kumbaga phobia. parang May phobia ka. nagkaroon ako ng anxiety na kahit na punta ka ng grocery, sobrang daming tao, irritable ako. Ay, irritable ka Oo, doon. naiinis ako. Ayaw mong makasalamuha. Tapos, pagka parang umatake siya sa akin na parang hindi ko na parang hindi ko sila naririnig kahit kinakausap nila ako. So, pagka na yun, pero later on, nare-realize ko na, mali, parang may, na naman ako, parang nilamon na naman ako nung na yun, problema na yun. So, ang nagpapahilom lang sa akin talaga is yung mga lectures. Yung lectures, pakikinig, kaya... Which is hindi ka pa Muslim nun Hindi pa Muslim. Ang best friend ko nun yung headset ko. Di ba kasi ang ang ikukumpara ko sa mga iba, mga hindi mga Muslim, ang relax method nila, yung music. Ganun din Di ba? ako nun, Ustad. Pero ikaw yung lecture. Ganun ako nun kasi nasa pagbabanda, mula nung nasa Qatar ako, nagbabanda na kami. Kahit nung nasa Pilipinas ako, nasa banda kami. Born again. Born again ka pala. Born again? Hindi po. Ay, hindi pa. I mean, yung mga grupo lang na banda-banda. Banda talaga na tumutugtog sa club.
Ah, Yan. okay. So, kumbaga, ano ko na yun, relaxation ko na yun, release stress ko na yung pakikinig ng music, yan. So, ganun yung, nakasanayan ko. But, gaya nga nung nangyari is, hindi ko alam eh. Pilipina? Pilipina? Thailand. Ay, Thailand. Sawadee ka. Sawadee ka. Kapong ka. Too much gentleman. Manoy, noy. Too much gentleman. Pero gitu. Sige di Abdullah, sige. Pabutihin mo. Ayan, na-distract ko yung interview natin. Studs, Talagang napakalat mo Mashallah. pagdating sa mga bagay na gano'n, no? too much gentleman. Magaan lang talaga yung natin. No? Likas na talaga sa atin. Okay. Go ahead, okay, bro. Okay. Kami, pag-usapan natin yun. Okay. Ayun nga, yung pinabalik tayo doon na yung magiging stress reliever ko is yung music. Kasi yun nga, simulat sa Polpa, music na ako. Music lover. Attached na ako Obsessed sa music. ka talaga. Oh. Yun na yung tawag doon, pinaka-release stress. Yun na yung pinaka-relaxation. Oh. Pero wala parang panandalian lang siya. Hindi siya hindi kagaya nung lecture talaga na hindi lang yung isip mo yung naghihil pati yung Kaluluwa. Yung kaloob-looban mo parang hinihil ka na ibuturan. Parang gumagaan yung pakiramdam mo na hindi mo maintindihan. Para nawawala At yung saka burden. na lahat ng lecture kasi na parang naya-apply mo Naya-apply mo na, hindi pwedeng ganito, hindi pwede pala yung ganyan. Sa lahat ng lecture na napakinggan mo, ano yung tumatak sa'yo? Pag-aasawa? Ay, hindi naman siguro pag-aasawa, no? So, ano yung... Yung po, Ustaz, yung lecture na tinatawag sa Islam na yung lahat ng pagsubok ay biyaya at lahat ng biyaya ay pagsubok. Ano yun? Paano yun? Patalinghaga yun, Lahat ng pagsubok na binibigay sa atin ay biyaya. At saka lahat ng biyayang dumadating sa atin ay pagsubok. Yun yung hinabarin ko niya siya. Masyala, maganda nga yun. Malalim. Ay, mga chef natin, magilang. Maganda nga yun, di ba? Kaya yun yung na-reflect ko kasi kung ano yung tinatamasa ko dati na buhay. Ang dami palang biyaya na dumadating sa akin. Pero hindi ko alam pagsubok pala yun. At hindi Pagsubok marunong yun, nagpasalamat minsan yung tao. At saka hindi rin kasi siya in halal way lahat. Iba pa rin yung halal na income na dumadating sa'yo kaysa doon sa easy income. Okay, nandun nga. Pero hindi siya halal way. Kasi ang dumating sa point doon, nung nasa ibang bansa ako, nagbebenta ako ng alak, nagbebenta ako ng haram na mga karne. So, yun, ginawang negosyo. But, hindi siya halal. Pero umi-income ka, hindi ka nagnakaw. Pero, yun nga, in the other hand, hindi siya halal. Hindi siya halal. Pero easy income siya kasi yun ang pinaka-demand doon sa mga tao. Okay. Yung mga, hog ba yun? Hog, HOG? Hog farm? Hog farm. Okay, so, siguro marami, batid ko na marami kang curiosity sa, nung ikaw ay hindi pa Muslim, no? Especially nung 2018, between 2018 ika nga onwards, bago ka nang yumakap sa Islam. So, ano yung mga mabibigat na curiosity tungkol sa Islam na later on napagtanto mo na totoo pala. Para bilang education na rin sa may mga misconception, kumbaga, meron silang curiosity. Ito po talaga ang misconception ng mga tao, yung pag-aasawa sa Islam. Yun, Bakit inalaw na pwedeng mag-asawa ng higit sa isa? Okay. Pero hindi nila nakikita yung wisdom behind doon sa pag-aasawa na yun. Although, ang dami niyang do's and don'ts, ang dami niyang kailangang i-balance Saan ba tayo nagtapos? Pag-aadwaya? Hindi, record lang siya. I-edit ko pa Mas pag-edit ko noon, nandun yun. Bang kanina. Pero in fairness, Tia Jamila, kalas na nag-uha. Para ba mahiya Muslima?
صح؟ خلي 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 هي مسلمة صح؟ يا مسلمة متحجبة ما شاء الله تبارك الله نسألها إن شاء الله بعد إن شاء الله أنا أميل لأن أنت ماهر في هذا المجال Yun pong pinag-usapan yun nila. nga po. Back to business yung tayo. Pinag-usapan nila, paliwanag. Okay, mashallah kasi di ba kung hindi pa kasi ikaw nag-Muslim ka dahil sa sinubukan ka na sa pamamagitan ng pamilya mo. Tama? Di ba may nangyari sa pamilya mo? Parang yun ang nag-trigger sa iyo na talagang yayakap na ako sa Islam, natatakot na ako. Ang way po talaga nun, Ustad, is yung nangyari sa akin doon sa bansa, sa kabilang bansa, sa Qatar. Okay. So, yung sa struggle at saka mga problema dumating sa akin doon, yun yung pinaka-way bakit natuklasan ko yung Islam. And yung pinaka nag-trigger talaga sa akin na mag-shahada na ako, kasi sumuko na ako hindi lang ako nakapag-shahada. Okay. Yun yung may nangyari sa family ko. Yung sad story sa family ko. Talagang naano na ako na natakot ako na hindi ko na pwedeng ipagpaliban na ang pagsyahada. So yun. Ang isa sa mga malaking aral na mapupulot dito na minsan, alam mo yun, minsan yung tao ay kusa niyang isosurrender ang kanyang kalooban totally sa harapan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa pananampalataya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kapag binigyan siya muna ng mga strikes, ng mga pagsubok. Diba? Opo. So, kasi minsan yung mga tao, dahil sa nasanay siya sa karangyaan, nasanay sa mga buhay kung ano man meron siya dati, ay unti-unti itong nababalutan at napapalitan. Although, sa isip niya, sa puso niya, na ito yung totoo. Subalit wala siyang lakas ng loob at hindi siya confident na harapin yun dahil sa mga bagay na nakabalot at nakapaligid sa kanya. At yun ay mawawala at may muling maibalik, no? Kapag dumating ang pagsubok sa kanya. At alhamdulillah, yun ay biyaya ng Allah, yun ay awa ng Allah sa isang tao na hindi siya inayaan na bawian siya ng buhay sa ganung kalagayan. No? So alhamdulillah. So ngayon, nung nag-Muslim ka, na yung inyakap mo na yung Islam, ano sa palagay mo, yung may konsidera mo na malaking pagsubok naman na may kaugnayan sa Islam, na isang balik Islam? Na yung pagsubok na yon kaakibat ng dahil sa pagyakap mo sa Islam. Una, at paano mo ito hinarap? Paano mo ito na-overcome? uumpisahan ko siguro, Ustad, sa unang-una, yung para kang na-isolate. Isolation. Parang na-isolate ka na parang sa dati, parang unlimited ka sa lahat So, nung nagbalik Muslim ka na, so parang limitado. So, hindi pwedeng ganito, hindi pwedeng ganyan. So, yun yung maraming struggle. restriction. Maraming restriction una. Pero akala ko, nung umpisa is, parang kang alien pagdating sa parang iba na yung mundong ginagalawan ko. So, yun pala umpisa lang yun. Okay. Na kailangan mo lang akapin talaga kung ano yung reality ng kung ano yung tama, kung ano yung utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang mga alipin. Tapos pangalawa is yung financial, okay. Dami financial, then family na din struggle. Kahit mapanood to ng family ko, alam ko naman na parang iba na ako sa kanila dahil hindi na ako sumasabay o sumasama sa kahit anumang gatherings na meron sila. So ramdam ko naman yun na hindi ko alam kung pinag-uusapan nila ako behind my back kahit hindi ako nakaharap sa kanila. So alam ko na so ang ko lang sa kanila is sana maintindihan nila na kung ano ako ngayon. Actually wala akong pinagbago. Nag-matured lang ako sa pananaw at sa pananampalataya siguro. Kung may pagbabago man at sa kabutihan. Ganun po yun. Kasi hindi nila alam kung gaano ko sila kamahal, lahat ng relatives ko. Siguro iba lang yung iniisip nila sa akin. Actually, struggle kasi syempre affected dahil para ka ng iba sa kanila.
kapag ini-invite ka sa gatherings na ganito, mas pinipili mong, alam mo yung gusto mong pumunta pero mas pinipili mo yung wag na lang. So alam kong nagkakaroon sila ng nagkakaroon sila na something about sa akin kasi iba na yan eh. Oo. Parang hindi, nagbago na yan si RJ, ganito, ganyan. Sa palayo ko RJ. Okay. So siguro maraming sinasabi, hindi ko lang alam, pero sana maintindihan nila. Kasi ika nga sinasabi ng mga natin, yung lectures ng mga ulama natin na sa atin sa Pilipinas, talagang ganun tayo sa family. Kaso, pagdating sa pananampalataya, pag iaangat natin yung pananampalataya natin, bumababa yung family. Pag inaangat naman natin yung family, yung pananampalataya naman natin, yung bumababa. So parang, so mas pinili ko na kung ano yung pananampalataya ko. Kaysa, although nandun sa puso ko na mahal ko silang lahat, hindi ako nagbago, sa totoo lang. Pero pinagduduwa ko na sana matuklasan nila kung paano ko natuklasan yung Islam. So may mga binato sila sa iyo na halimbawa ng mga masakit na salita. I mean, literally halimbawa, siguro ka, sa Bisaya pa, yawak ka, nag-Muslim ka, nga na ba? Wala naman po. Wala naman. Kasi actually, yung respeto nila sa akin bilang, yun nga, yun sa paniniwala ko, alhamdulillah, nandun naman. Pero hindi mo maiwasan na, hindi nagbago ka na, ganito, ganyan, ganito. Hindi mo mawawala yun eh. Kasi one time na unang uwi ko is, hindi maiwasan na kailangan mong maki-bonding sa kanila talaga. Ang problema is, pinipilit ka na uminom, ganyan, ganito, ganyan. So, Yung barkada. O mga kamag-anak. actually kamag-anak. So, mas pinili ko na... Mag-Muslim, nag-Muslim ka lang, hindi ka na mo umiinom. Di ba mga ganyan? Ganun, Diba? ganyan. Bakit nun? Bakit ngayon na lang? Oo, diba? Parang ganun. So, hindi kasi yun parang parang chips lang kung pwede, kung ano yung natanim sa isip ko, ano yung na-gain ko na kaalaman na about sa pananampalataya is pwede kong matransfer sa kanila. Hindi ganun ka-instant eh. Kailangan ng time process eh. Procedure talaga siya, procedural lahat, process talaga by time. Hindi naman agad-agaran. So, yun. Mas pinili ko na lang na hindi pumunta kaysa ganun na pipilitin ka lang na ganito, minsan baka ano pang masabi mo. So, mas mainam na, hindi naman sa paglalaylo, mas pinili mo lang na manahimik at wag na lang pumunta. Ganun, sa kahit anong occasion na, which is, hindi pinahintulot sa atin. Mashallah. Tanong ko sa iyo at isang rin sa mga mga balik Islam, paano ka nanindigan sa relihiyon mo at paano mo ito pangangalagaan? Unang-una, yung patatagin yung iman. Yun talaga. At sa pagpapatatag ng iman, siguro hindi naman ako alim, hindi ako ulama, hindi ako mga hindi ako ustad. Sana magiging Pero- ustaz at alim ka na rin, mga kasama mo, mga Pero sa endangered species yan. gabay ng mga gwapong ustads natin, Masyado tabaraka. talagang andun yung pag itatayo mo yung sala mo araw-araw, yung 5 sala araw-araw, at lagi sa pagdudua na patatagin pa yung iman, ayun, talagang lahat ng struggle, kahit anong pagsubok. Kasi ang daming pagsubok talaga dumadating financially, talaga yun yung pinaka number 1 struggle, financials. And then, about sa work, then sometimes family, ayan. So yan, pag nagsabay-sabay yan, talagang kuminsan bumababa yung iman natin eh. Minsan talaga may time na gano'n na parang sa kakaisip mo dun sa mga problema na yun, kung paano mo solusyonan. Minsan nabababa yung iman mo. Pero talagang huwag kang padadaig dun. Itayo mo pa rin yung sala mo. At saka kung may time kang magkiamulal, gawin mo. Ano man ang mangyari, wag mo. Huwag na kahit anong mangyari, kahit gaano ka kabisi sa buhay mo, may time ang pagsasala. Bigyan mo ng oras yung pagsasala. Tama. Tabarakal. Kung meron kang ito ay parang icebreaker tayo. Kung meron kang pinagsisisihan, kung meron man, na gusto mong balikan at sabihin mo sana
sana, although alam natin na, hindi bawal tayong manisi o ano pa man, pero sabi na, sana nangyari ito para upang sa ganun ay ganito. Ano yun? Rephrase mo nga, Ustad. Kung meron kang pinagsisisihan na nangyari sa buhay mo, subalit gusto mong balikan upang maari mong ituwid o maari mong i-improve na sana ganito upang sa ganito ay ganyan. Okay. Yung nangyari sa akin sa kabilang bansa, Okay? na kung hindi ako naging pabaya, Okay. hindi ako naging pabaya at mas inuna ko yung kalayawan, hindi siguro nangyari yun. So, siguro mapiprevent ko yun. Yun lang. Kasi, Masyadong malalim. Malalim. Hindi ko maarok. More particular. more particularly kasi sa work na nangyari sa akin sa kabilang bansa. So, nagkaroon ako ng problema sa trabaho ko doon. Okay. And siguro dahil sa negligence, Okay. neglect sa trabaho dahil na rin sa sobrang busy sa ibang activity mo gaya ng pagtutugtog, ibang extracurricular activity mo sa outside work mo. Kasi malimit kami dun sa pagbabanda. So, para bang pagdating ko sa work, wala na, parang gusto ko lang tapusin kung ano yung so nagiging na ako dun parang gusto ko na matapos para uwi ako at makapunta ako sa practice namin. Ganun, parang, so nawala na yung pagiging, pagiging sinop mo sa trabaho. Tapos, mas pinili at inuna ko yung na yun. Yung layaw. Yung layaw dito sa dunya. Yun, ganun. Pero mga ko din, parang pwede mong sabihin na sana napaaga ko yung pag-Muslim ko. Diba? Alam mo, mga ganun ba, no? Yun nga po kung nalaman ko lang o natuklasan ko lang yung Islam talaga nung time na yun, siguro hindi mangyayari yun. At mas napabuti ko pa yung kung ano yung career na meron ako doon, siguro mas naging mapaigi pa o napabuti pa at na-prevent yung ganung pangyayari. Kasi mas wala kumbaga nakalimutan ko na yung wala ding dawa doon that time. Kumbaga nakafocus lang ako sa isang line. Ganun, kaya wala. Kaya talaga, dumarating talaga yung biyaya ng Allah. Isa sa mga pinakamalaking biyaya ng Allah ay yung pagiging Muslim ng isang tao. Yes. Diba? At yung pag-Muslim ng isang tao, naaakma ito sa sitwasyon, sa lugar, at saka sa kalagayan. Tama po. Diba? At lahat yan ay nasa kamay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Kung kailan kagagabayan ng Allah, kung saan kagabayan ng Allah, at kung papaano kagagabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? So, yun yung mga bagay na wala sa ating control. Dahil tanging ang Allah nakakaalam ng ilmul ghaib, ng unseen. Diba? So, but hopefully, panawagan natin sa mga nating kababayan na batid na nila sa kanilang puso at sa kanilang isipan ng Islam o totoong relihiyo, wag na nilang patagalin na ito ay hindi yakapin. Diba? So, kailangan yakapin agad nila dahil hindi natin alam ang kamatayan. Tama. Diba? Kasi marahil kapag dinila natin, diba? Dinili natin yan, diba? Tapos abutan ka ng kamatayan na hindi kayo niyakap talaga tulad, hindi ka nagsahada, ay wala talaga. O, tudas ka talaga. Diba? Pero ngayon, pangalawang tanong dito, yung mga naranasan mo sa buhay, ano yung mga bagay na dumating na sa buhay mo pero ayaw mo nang balikan? Ayaw mo na itong mangyari na sana wag ipahintulot na mangyari ng Allah subhanahu wa ta'ala sa'yo. At bakit? Bilang isang Muslim, siguro ngayon ayoko nang balikan yung sasamba ka sa iba. Yun. Yung sasamba ka sa iba bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bukod sa tanging tagapaglikha, siya lang ang dapat sambahin na nararapat sambahin. So yun na hanggang sa mamatay ako, bawian ako ng buhay na sana nandun ako sa pananampalataya ng Islam, ng Tauhid. Yun lang ang gusto kong mangyari at ayaw ko nang balikan pa yung sumasamba ka sa iba. At saka yung mga ipinagbabawal ng Allah. Bawal. Lahat ng mga hindi pinahintulot, yun. Kasi akala ng mga, especially ng mga labas sa Islam,
na yun ay maging masaya ka, maging maligaya ka hanggat wala kang inaapakang tao. Di ba? Akala ko nga po din, napaka-boring ng ano eh. Ang buhay ng Muslim. Sa totoo lang, sabi ko, eto, ano lang to, Ustads, parang ano lang na, Trivia? Ano ba? hindi naman trivia, yung parang experience lang sa sarili ko na, tatagal ba akong makikipagpintuhan na walang tinatagay o sigarilyo, parang ganun. So, Walang alak. oo, Parang parang may alak. ganun. May alak. Yun pala eh, nagkukwentuhan kami ng mga kapatid, Oh. nila Ustads, inaabot kami ng kahit magdamag na nagkakapilang o kaya Ano pag Tilang. pinag-usapan ay ano, duwaya, no? hindi naman. Subhanallah. Ay, buhaya pala, buhaya. Ayun. Ang dami nun sa Pilipinas. Flood control. Yun. Ng mga DPWC. Shout out kay Kuya yung ano, Abdullah. Pero hindi nila alam, subhanallah, yung kasiyahan ng mga Muslim, especially sa pagitan ng mga Muslim, ay genuine. Di ba? Doon ko nga po na-realize na yun pala yung tinatawag nila yung boring yan kasi ganito, wala kang bisyo, walang ganyan, walang Walang kasiyahan. luho. Pero hindi nila alam yung pagsasamba, yung tinatawag natin ng halawatul iman. Yun pala yung hindi mo maipaliwanag na saya. Yun. Sobra. Kasi akala ko nun, ano lang eh, pero yun talaga yung boring naman, sala dito, ilang oras. Tuwad-tuwad, ganyan. magsaya ba? Tuwad-tuwad, Tapos, ramudi ako. hindi nila alam kung ano yung sayang na idudulot nun yung sa pananampalataya. May mga tanong ba kayo, mga siya? Tanong kayo sa kanya? So, wala naman sila. Wala silang naman, tanong. pambira, sinalang nyo na ako dito. Magtatanong pa kayo kung di. So, bilang panghuli, anong mensahe mo sa mga ano? Anong tanong mo? May tanong ka? Galit. Pagdada. Ang pera. Huwag man talaga. Pag sinabi agad-agad, dagdag ay ano. Kaya nga, Magdadagdag ka para. sa tanong na yan, actually, hindi mo mapipigilan yan kung yan ay pinahipahintulot sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Narinig ko kay Daud yan, ha? hindi mo talaga mapipigilan kung talaga yan ay Alam mo yan yung mga kasagutan ni Sheikh Daud. kung yan ay talagang kadarolo, Talagang picture mo nga si ano, Sheikh Daud. hindi mo pwedeng pigilan yan eh. Kasi nakaano sa'yo yan. Pero nandun pa rin yung pagdudua mo na andun ka sa tamang sa tamang desisyon na Tamang gagawin sa lahat. desisyon. Wag paura-urada. Yes po. Diba? Kasi pag nagkamali ka ng magmapili, na sa halip na ano, hardin, hukay yung kantungan mo. No? So ano, sige, bilang panghuli, ano yung huling mensahe mo sa mga kapatid natin, especially sa mga balik Islam? At yung mensahe mo na rin sa mga non-Muslim, papaanyayahan mo sila yung gaano kagandang relihiyon na ito. Sige po. Una, sa mga kapatid natin na mga kamusliman, kung saan man sila sa mundo, Na-play ba ka? panatilihin nyo yung pagiging isang mabuting Muslim. Itayo lagi yung sala nyo. Wag nyong kakalimutan kahit anong mangyari. Kahit anong pandagok sa buhay nyo, yung pagsasala, wag nyong pababayaan. At gawin nyo lang lagi kung ano yung ipinahintulot sa atin na nararapat gawin o ipinapahintulot ng Allah, at iwasan natin yung mga hindi pinapahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Ganun lang. So, palakasin nyo pa ang iman nyo lagi. So, sa mga siguro doon na lang, Ustaz, kasi Saka palawakin nyo yung kaalaman. Yung kaalaman talaga importante kasi hindi habang buhay tayo, hindi tayo titigil sa pagtuklas ng kaalaman sa Islam. Baga napakalawak ng Islam. Hindi pwede kahit mag-aral ka ng 10 taon, pero yung kaalaman, marami ka pa rin hindi natutuklasan sa Islam. At sa mga hindi naman Muslim, in fairness, kumbaga, bigyan nyo ng time din kung ano yung Islam. Kung meron kayong mga gustong malaman,
bigyan nyo ng time na tuklasin yung Islam. Doon nyo malalaman kung ano ang tunay at hindi lang din sa mga nakikita o naririnig nyo sa social media. Yung mga negative thoughts about Muslim. So, hindi lang yan. So, tuklasin nyo ang tamang Islam. Bigyan nyo ng time at malalaman nyo rin kung ano ang kahalagahan nito. Saka dagdag ko rin sa mga payo natin, sa mga kapatid natin, mga Balislam. Huwag natin ipagdamot ang paraiso sa ating mga mahal sa buhay. Ibahagi natin ang nilalaman at saka ang impormasyon, kaalaman tungkol sa paraiso at yung papunta sa paraiso. Huwag natin isarili ang Islam sa ating mga sarili lamang at hindi natin ibahagi ito pagkos ay bahagi ng ating obligasyon ay ibahagi sa kanila. Yes. No, ihatid sa kanilang mensahe ng Islam. Babahagi hindi lang sa kapamilya kundi sa ibang tao. Hindi lang sa kapamilya, kapuso, magpakailanman. so maraming kapatid, maraming salamat Brother Yusuf sa pagbahagi sa iyong napakaganda at makabuluhang kasaysayan mo at talambuhay mo sa pagyakap mo sa Islam. At nawa inshallah sa pamamagitan nito ay magbigay ng inspirasyon sa ibang mga kapatid natin, especially doon sa mga nagsasaliksik ng katotohanan, naghahanap ng katotohanan. At nawa sa pamamagitan nito ay biyayaan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At dalangin ko sa Allah na hindi ito yung una't huling pagkikita natin. At kung ito man ay kung hindi man mangyari sa mundo, yung ang panibagong pagkikita pa ay sa kabilang buhay. Naway pagsamahin tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa paraiso at naway inshallah gabayan ng Allah mga mahal natin sa buhay, paano tayo gabayan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya maraming salamat kapatid, and inshallah ay naway patatagin ka ng Allah, no? At naipagkaloob ng Allah sa iyo ang kabutihan sa mundo, italo sa kabilang buhay, at ikitalo sa mga masyayakh natin nandirito, mashallah, tabarakallah. Siya po yung mga huwaran, mga babuting ehemplo pagdating sa buhaya, pagdating sa bagay na yun, mashallah, tabarakallah. So, jazakumullah khair mga kapatid. At inshallah, isa namang buhay, no, ang ating ibinahagi, kasaysayan ng kanyang pagyakap sa Islam. Magpakailan niya tato. Lagi niyo pong subaybayan yung ating mga events, no, at the same time yung ating mga kwento ng pagyakap sa Islam ng ilan sa mga kapatid natin. Inshallah, binila kasi mga bago lang po sa ating channel, ating Facebook page, huwag naman pong ipagdamot yung anyong follow. Huwag naman kayo. Okay? So don't forget to share, and also sa may aking TikTok account, sa Arabic mga tuktok, aking tuktok account. Okay, so don't forget to follow my TikTok account. Jazakumullah khair. Allahu a'lam bishawab. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.